Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Nakakapanghinayang pong makita ang isang iPhone 16 Plus na ganito ang kalagayan. Kabi-kabilaan ng corroded dahil nalaglag sa tubig ng hindi sinasadya. At ang nagpalala pa po sa sitwasyon ng unit ay dahil sa mga lumabas pong issue tulad ng hindi na gumagana ang back camera and unpredictable restarting hanggang sa tuluyang nag-black screen ang display, ay ang ginawa ng may-ari ay chinarge niya po ang kanyang iPhone 16 Plus, which is the very big huge mistake na ginagawa natin kapag nalaglag ang ating cellphone sa tubig. And since marami po tayong nakitang corrosion sa motherboard, ay ang unang ginawa ko po ay nilinisan ko po ang motherboard using ultrasonic cleaner with 99% alcohol. Isa po ito sa mga proven and tested ko na pong best solution sa mga water damage na motherboard. Talagang tanggal po yung mga microscopic particles na posibleng mag-cause ng leak or short sa mga component. Binakapan ko na rin po ng brush para yung mga kumapit na sediments ay tuluyan na rin pong mga tanggal. Then, nang malinis na po ang motherboard, ay nag-conduct naman po ako ng visual observation using microscope at nang mapagtanto ko pong malinis at tuyo na po ang bawat sulok ng motherboard, ay inisa-isa ko naman pong i-check sa multimeter ang mga power rails at mga component na sa akin pong palagay ay posibleng magkaroon ng short. Maingat ko pong binusisi at sinuri ang mga component na para po sa akin ay posibleng maging dahilan kaya nawalan ng power itong iPhone 16 Plus. Slowly but surely lang po ang aking ikinikilos upang mas mapalaki ko po ang chance na maayos o ma-revive ko po itong iPhone ng aking kliyente. At dahil po sa aking kalkulado at kalmadong galawan, ay nahanap ko po ang isang capacitor na may leak. Hindi pa naman po siya maituturing na fully short dahil may almost 100 diode value pa naman po siya sa reading sa multimeter. At based po sa data ng board view diagram na gamit ko, ay nasa 500 plus ang dapat na diode value niya sa kanyang positive line. And after ko pong matanggal ang nasabing capacitor, ay muling nag-power ang iPhone. But unfortunately ay hindi na po fully functionable ang ibang features ng unit, tulad ng sa rear camera at ng sa SIM signal. Totally damaged na po ang rear camera at ng sa SIM slot flex at ang tanging solusyon na lang ay palitan ng bago. Nalaman din po namin ni client na hindi pala factory unlock ang kanyang nabiling iPhone. Taliwas po ito sa sinabi ng seller na factory unlock daw po. Dahil nakita po namin sa SIM slot na may extra soldered GPP chip. Kaya kung bibili po kayo sa mga buy and sell seller, ay i-check nyo po sa setting ng iPhone ang carrier lock. At dapat ang nakalagay po ay no SIM restrictions kung factory unlock ang isang iPhone. Naway, may napulot po kayong kapaki-pakinabang dito sa video po nating ito. At bago po natin tapusin ang videong ito, ay nais ko lang pong i-shout out si Idol Gingbusilakan Beltran, si Master DMRD Pacondo, at si Sir Arthur Bulatao. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli po. See you on our next videos.